Kita ninyo? Ito kasi po yung lumabas sa investigasyon mismo. At kahit doon sa libro po ni Joby Salonga, ganun po. At lumabas doon yung pangalan ng bayani ng mga dilawan. What? Kasi sa Plaza Miranda bombing, mga kababayan, absent doon siya yung star of the night. Meeting di Abanse yun. Siya yung wala. Si Ninoy yung wala. Bakit? Possibly may nagtip sa kanya. Nabubombahin mga kababayan yung Liberal Party meeting di Abanse sa Plaza Miranda para ituro mga kababayan sa dating Pangulong Apo Lakay. Sabi mga kababayan ni dating Manila Mayor Lito Atienza, wala niyang kinalaman si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa assassination ni Ninoy. Pati doon sa Plaza Miranda bombing. Kita na ninyo. Ito yung naging revelasyon, mga kababayan, ni Lito Atienza sa Pandesal Forum kahapon. Kasabay ng 40th anniversary, death anniversary ni Ninoy. Nakita na ninyo, mga dilawan, galing mismo sa bibig ng kapwa ninyo dilawan. Yun mismo mga kababayan ang totoo. Wala man kinalaman yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero yung itinuturo mga kababayan na mastermind, si Apo Lakay. Kita ninyo? Di ano Mr. Maravillas yung dapat gawin. Dapat po, tigilan na natin yung commemoration ng death anniversary ni Ninoy Aquino. Idinamay pa yung buong bansa. Holiday kahapon. Somebody should sponsor in Congress, mga kababayan, na nagtatanggal mga kababayan sa August 21 bilang Ninoy Aquino Day as a holiday. Gawin na lang po na just like any ordinary days, mga kababayan. Yung ibang mga senador na namatay tulad ni Mang Lapos, ni Rocco, ni Osmeña, ni Joby Salonga, ang dami pang mga namatay mga kababayan na dating senador. Kahit nga ni Vice President Laurel, si Doy Laurel, wala mang ganitong commemoration. Hindi man po holiday. Ang nag-observe lang mga kababayan ng kanilang death anniversary, yung pamilya lang. Di ba? Hindi involved yung buong bansa, mga kababayan. Kahit nga yung dating Pangulong Bongbong, Pangulong Bongbong. Buhay na buhay pa pala yun. Yung tatay, yung dating Pangulong Apo Lakay, red laying lang yung ginagawa ng pamilya Marcos. Saka, siyempre, pamisa. Normal na yon kasi mga Catholic sila. Pero yung gawing pang holiday, involved yung buong bansa, hindi man po. Ang dapat nga yung dating Pangulong Apo Lakay, yung holiday, kasi nakapaglingkod ng napakahabang panahon, mga kababayan. Totoong naglingkod sa ating bansa, more than 20 years. Isinino, yan ang ginawa po sa ating bansa. Alam na ninyo kahit hindi ko na ikwento. Pagkatapos damay pa sa pagdeklara ng holiday, yung mga mamamayang Pilipino sa buong bansa, imbes na nasa pagtrabaho, sayang yung isang araw po kahapon. Ano ba? Imbes nakapagtrabaho, nakapagtransaksyon tayo, mga kababayan, sarado lahat yung mga opisina ng gobyerno, yung bangko, hindi tayo makapagtransaksyon dahil Ninoy Aquino Day. Kahit nga yung grand nephew mga kababayan ni Ninoy, duda na rin. Ibigay ko sa inyo yung balita ngayon. Yung statement niya mismo,
But before kong ibigay sa inyo mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang bagong Pilipinas, ang pag-unlad po ng bagong Pilipinas. Ayos! Ito yung balita ng Manila Bulletin. Ngayon, Lito Atienza clears FM of involvement in Plaza Miranda blast, Ninoy assassination. Kita ninyo? Pinawalang sala. Ini man ang niya sabi. Walang kinalaman yung dating Pangulong Marcos Sr. mga kababayan. Pero until today, itong mga dilawan na kasama kahapon doon sa anniversary, commemoration po, death anniversary, si Apo Lakay pa rin yung biniblame, yung itinuturo. Hindi man po napatunayan. Kahit po sa trial ng husgado, hindi po napatunayan. Kaya tama ito po na sinabi ni Lito Atienza, o basahin ko po sa inyo. Yung balita, sabi dito, former House Deputy Speaker Lito Atienza, dating Manila Mayor din siya at DNR Secretary, cleared the late President Ferdinand E. Marcos Sr. of any involvement in Plaza Miranda bombing in 1971. And tagged the late Communist Party of the Philippines founder Joma Sison as the mastermind of the incident. Kita ninyo? Ito kasi po yung lumabas sa investigasyon mismo. At kahit doon sa libro po ni Joby Salonga, ganun po. At lumabas doon yung pangalan ng bayani ng mga dilawan. What? Kasi sa Plaza Miranda bombing, mga kababayan, absent doon siya yung star of the night. Meeting di Abanse yun. Siya yung wala. Si Ninoy yung wala. Bakit? Possibly may nagtip sa kanya. Nabubombahin mga kababayan yung Liberal Party meeting di Abanse sa Plaza Miranda para ituro mga kababayan sa dating Pangulong Apo Lakay. Sabi rito, Atienza said during the Pandesal Forum on Monday, kahapon po, August 21, at the Kamuning Bakery Cafe in Quezon City, which coincided with the 52nd anniversary of the incident that Sison was the mastermind of the August 21, 1971 blast that killed 9 persons, including a 5-year-old child and Manila Times photographer Ben Rojas. Ito rin yung naging narrative mga kababayan sa libro ni Joby Salonga. Kasi kasama si Joby Salonga, mga kababayan, sa Seriously Injured. Naging guest ko po si Joby Salonga nang tumakbo siya sa pagkapangulo noon under Liberal. Kalaban 1992. Yung nanalo po, talo po siya. Ang nanalo si Ramos. Pumunta rito sa amin sa lungsod ng Legazpi si Joby Salonga. Nag-guest sa programa ko sa radyo sa DCRC noon, Philippines Broadcasting Network. Ngayon, mga kababayan, napansin ko sa senador, pagpasok niya sa announces box para sa interview po, napansin ko na yung kanyang mga daliri po, yung iba nawala na. Missing yung iba niyang mga daliri. Sabi ko, Mr. President, kasi gano'n naman ang palaging ginagawa. Pag tumatakbo sa pagkapangulo, kahit senador, Senate President siya noon. Pero pwede din tawaging Mr. President. Senate President siya eh. Ano ikako yung nangyari dyan sa kamay mo? Ito niya, Mr. Maravillas, yung nangyari sa akin sa Plaza Miranda bombing. Ganon ba ikako? Muntik na niya akong mamatay doon. Pero
hanggang noong panahon na yon, ang tinuturo pa rin niya na mastermind si Apo Lakay, hanggang dumating yung pagkakataon nang sabi may isang kadre na pumunta sa kanya at inireveal sa kanya yung lahat ng mga nalalaman kasi involved yun doon sa Plaza Miranda bombing. Itinuro ngayon si Juma. Yan ang laman, mga kababayan, ng libro ni Joby Salonga. At sabit yung bayani ng mga dilaw, mga kababayan. And in fact, naging subject siya ng Senate investigation. Kaya wag kami mga dilaw. Ito ngayon yung revelasyon ni Lito Atienza. Tama po ito, kasi ito rin yung laman ng Senate investigation at saka mismo ng libro ni Joby Salonga. Sabi rito, 95 others were injured. Imagine that. Including former Palawan Representative and House Speaker Ramon Vimitra Jr., Senators Joby Salonga, Eddie Ilarde, and Eva Estrada Calao, Liberal Party President Gerardo Roas, Sergio Osmeña Jr., Lawyer Martin B. Isidro, who became Councilor, Vice Mayor and Congressman of Manila, Ambrosio King Lorenzo Jr., who served as 2nd District Councilor of Manila, and Ramon Bagatsing, the party's mayoral candidate for Manila. Lahat ito kasama sa muntik-muntika na mamatay. Seriously injured sila po. Atienza, who was a member of the Liberal Party LP in 1972, sabi rito sa balita, and was also injured during the incident, said top party officials and their candidates in the Manila elections polls were holding a rally in Plaza Miranda when a bomb suddenly exploded. Former military officer turned NPA commander and rebel returnee Brigadier General Victor Corpus disclosed that Sison ordered the Plaza Miranda bombing. Kita ninyo? Toro kayo ng toro kay Marcos, mga dilawan. Bakit hindi ninyo ito sabihin in public? Tulad ng revelasyon, mga kababayan, ni Joby Salonga at ngayon ni Lito Atienza. Until today, ang itinuturo ninyo na mastermind, si Marcos. Ano ba? So sabi rito sa balita, Corpus, a member of the Philippine Military Academy, class of 1967, joined the NPA due to alleged corruption in the armed forces of the Philippines in 1970, and shortly after led the raid of the Philippine Military Academy Armory in Baguio City on December 29 of that year. Corpus surrendered in 1976 and spent the rest of his life under the Marcos regime in jail until he was granted clemency by President Corazon C. Aquino shortly after the 1986 EDSA People Power Revolution. Kita ninyo? So tama lang siya na nakulong si Corpus. Pero ngayon po, siya na mismo yung nagsabi na walang involvement si Marcos Sr. Aquino reinstated Corpus in the armed forces in 1987 with the rank of Lieutenant Colonel, retired as a Brigadier General in 2004, and served as the head of the Intelligence Service of the Armed Forces prior to his retirement. Atienza cleared Marcos Sr. of any involvement in the assassination of former Senator Benigno Ninoy S. Aquino III on August 21, 1983. What? Kita ninyo? Patian niya sa assassination ni Ninoy, wala mang kinalaman si Marcos Sr. Ano kayo ngayon, mga dilaw? Bokya kayo ngayon. Lalabas at lalabas yung katotohanan po. Kaya wag kami. So tama yung ating sinasabi rito po. Ever since. So tigilan na po natin. Somebody from the Congress should file a bill, a resolution
na dapat alisin na po ang August 21 as Ninoy Aquino Day holiday. Gawin ninyo Ninoy Aquino Day pa rin. Pero hindi na holiday. Di ba? At ituring na rin, ituring na lang mga kababayan as just an ordinary day sa kalendaryo ng Pilipinas. Dinamay pa ninyo yung buong Pilipinas na hindi makapagtrabaho kasi holiday. Sayang lang. Inwards, itinuring pa ninyo na isang bayani. Paano naging bayani ang taong ganito? You see? So sabi ni Lito Atienza, mga kababayan, I do not believe that the late President Marcos was involved in the assassination of Senator Benigno Aquino, sabi po ni Atienza. Atienza revealed the two milestones in the country's history after the two incidents. After the 1971 Plaza Miranda bombing, the democracy was lost in the country when then President Marcos declared the suspension of the writ of habeas corpus followed by the declaration of martial law in 1972. Siyempre, magdideklara po kasi widespread na po yung lawlessness. Sinasabotahin na po yung ating bansa. Ma-blame na natin mga kababayan kung bakit yung ating Pangulong Marcos Sr. gumamit na po ng kamay na bakal. May nananabotahi po sa ating bansa. Justified po yung martial law kasi that is part of the powers of the President. So sabi niya, then after the assassination of Senator Aquino, we regained the democracy as the people were angered, leading to the happening of the 1986 EDSA Revolution. Ginamit po yon mga kababayan, yung series na mga incidents para ma-justify yung pagpatalsik sa dating Pangulong Marcos Sr. Nakita ninyo kung paano tayo pinagluluko ng mga you see? O ngayon, kahit na yung grandnephew po ni Ninoy, duda na rin, grandnephew as is Ninoy Aquino is still important? Mismo. Inquirer News. Yun mismo ang tanong. Importante pa ba niya si Ninoy Aquino? Duda na rin kahit yung grandnephew po. Basahin ko sa inyo ang balitang ito mga kababayan. Residents and officials of Concepcion Tarlac offered wreaths of yellow flowers at the monument of slain Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. in front of the town hall to commemorate the 40th anniversary of the murder of the democracy icon who began his political career in the province. Aquino's grandnephew, 22-year-old Emilio Aquino led the commemoration in this municipality, the late senator's hometown, as he asked the crowd if this occasion was still relevant today. Kita ninyo? Kahit yung grandnephew, duda na kung relevant pa. Hindi na po relevant. You read the true history. Basahin ninyo yung libro ni Joby Salonga kasama ng inyong lolo. At doon ninyo mababalidate, mapoprove ninyo na inyong lolo ay hindi man po bayani. You see, pinaikot tayo ng mga dilaw, mga kababayan. Sabi rito, is Ninoy Aquino still important as the grandson of Ninoy's younger brother, the late Senator Agapito Butch Aquino? Yung anak ni Butch Aquino po. Yan ang tanong niya. Emilio said this question as he lingered within the depths of my thoughts almost every day of my life. Yun na niya yung
gumugulo sa aking isipan ngayon. I never met Ninoy in person niya. I never experienced martial law or the abuses in corruption at that time. I never witnessed the 1986 People Power Revolution, he said in his remarks. But Emilio said he had met people like Ninoy Aquino who love their country and have solid values. I can say I have witnessed injustice, corruption, and lies every day in our country similar to that of martial law. So, tama yung sinasabi niya. Hindi man lang during the time of Apo Lakay, may mga ganyan. Mas matindi pa nga during the time ni Lola niya. Di ba? Yung sabi nga natin, during the Aquino, Cory Aquino administration, nangyari po yung Hacienda Luisita Massacre. Yung yung Mindiola Massacre. Ilan yung patay doon? Yung assassination kay Ninoy, siya man lang yung patay. Saka yung isang, sabi, yung gunman daw yon, si Galman. So, dalawa. Yung sa Hacienda Luisita Massacre, ilan yon? Di ba napakaraming mga magsasaka? What about yung Mindiola Massacre? Di ba mas matindi yon? Paano ni Panot? Yung sa 45. Kumusta naman yon? At saka yung Kidapawan Massacre. Ang daming mas matitindi, mga kababayan, involving many victims. Tapos sabihin ni Lagman, mga kababayan, na yun ang napaka-brutal daw yung nangyari kay Ninoy. Pero silihin siya, mga kababayan, sa Mindiola Massacre. Hindi yun brutal. Hacienda Luisita Massacre. Hindi yun brutal. Kaya nga yung tawag massacre. Ang ibig sabihin ng massacre, mass killing. So, arin ang mas brutal. Yung dalawang namatay, Ninoy at saka si Galman, dalawa lang sila doon. O yung mass killing, arin ang mas brutal. Yes, sabi po, mga kababayan, dito ni Emilio Aquino, yung grandnephew ni Ninoy. To me, Ninoy was a good man, anya. He loved his family and the people around him. He would always think of the welfare of other people more than his own sake. He loved our country and God. Sabi niya, yun kasi yung naririnig niya. Hindi man niya alam, mga kababayan, yung totoong pagkatao ng lolo niya. What? So sabi niya rito, often, one determines how good a man is through his values. How good a man is through his values. Ninoy was filled with gratitude, perseverance, and love of country. He loved this country even until his death. He further said, the younger Aquino said he was aware of criticism hurled at the late senator. Ninoy was branded as an ambitious trapo, traditional politician, in that he only wanted to be president. However, I beg to disagree. Ninoy took the risk to come home even if he knew he'd be killed, sabi ni Emilio. Pero sabi niya, with this is Ninoy Aquino still important? Doda na rin, mga kababayan, kahit yung makuapo. Ano tingin ninyo, mga kababayan? So anyway, yan man lang po ang kwento rito. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.